Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin tong vlog na ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Last year, na-emphasize itong uninterrupted vacation ng ating mga guro. Alam nyo, itong bakasyon na ito ng ating mga guro, hindi naman ito bago. Talagang sa policy, talagang taon-taon, meron talagang bakasyon yung ating mga guro. Kaya lang pumasok itong uninterrupted vacation dahil sa clamor or sentiments na rin ng mga teachers group na dapat, kung bakasyon, hindi na dapat pinag-report sa school yung ating mga teachers. Pero alam nyo, in fairness sa mga principals, may mga urgent task kasi na minsan tumatapat sa bakasyon ng mga teachers. Kaya yung mga principals nyo, napipilitang pag-reportin yung ilang guro kapag bakasyon. Dahil highly emphasized na ng DepEd itong uninterrupted vacation, ang hirap i-pronounce ata ng ating mga guro, sure ako na lahat ng mga schools or lahat ng mga principals katulad ni Sir Bong ay susunod dito sa direktibang ito. Ano ba ang ibig sabihin ng uninterrupted vacation? Alam nyo, ganito lang kasimple. Dapat sa mga araw na pinili ng guro na bakasyon, hindi sila bibigyan ng work or task sa school or hindi sila pwede pag-reportin sa school para sa anumang gawain. Ganito yon. At alam ko, ito naman ay sure na may implement ng mga paaralan at ng inyong mga principals gaya ng sinabi ko kanina. Kaya lang alam nyo, may mga guro din na mapilit kahit uninterrupted vacation ay pumupunta pa rin sila ng school. Sabi ng DepEd, ang purpose ng uninterrupted vacation, ito ay para mabigyan ang guro ng balanseng pahinga at professional na development yung ating mga guro. Talagang dapat merong mga araw para sa uninterrupted vacation para sa ating mga guro. Paulit-ulit si Sir Bong. Since yung end of school year rights ay matatapos ng April 15, kaya yung uninterrupted vacation ay magsisimula ng April 16 base sa DepEd order at matatapos ito ng June 1. Sir Bong, sabi mo po, 30 days lang yung uninterrupted vacation. Yes, pero from April 16 to June 1, ito ay lumalabas na 46 days. Kaya lang dito sa 46 days na given, pipili yung mga guro ng 30 days. Alam nyo, kasama dito yung weekends para sa kanyang uninterrupted vacation. Halimbawa, pwede piliin ng guro yung from April 16 to May 16, 30 days yan para sa kanyang 30-day uninterrupted vacation. Or pwede piliin ng guro yung the entire month ng May para sa kanyang 30-day uninterrupted vacation. Sir Bong, kung piliin ko po yung from April 16 to May 16, ibig po bang sabihin pagkatapos ng aking uninterrupted vacation ay pwede na ako i-require ng aking punong guro, ng principal na mag-report kahit duration pa ng aking bakasyon? Ang sagot, sa pagkakaunawa ni Sir Bong ay yes. Pero kung may mga urgent na gawain lang sa school at need ang inyong participation, pwede ka pag-reportin sa school outside your uninterrupted vacation. Or kung piliin mo yung entire month of May as your uninterrupted vacation, kasi yung 1 month ng May ay 31 days yan, so halos 30 days din. So from April 16 to April 30, pwede ka bigyan ng task ng iyong principal. Kasi sa pagkakaunawa ni Sir Bong,
outside your uninterrupted task, kung may mga urgent na gawain sa school, ay pwede ka i-require ng inyong principal. Sir Bong, bakasyon po naman namin ito. Tama, dahil ito ay bakasyon pa, kung i-require kayo na mag-report sa school ng inyong principal, maaari nyo itong i-apply ng service credit. Ganito yon. Actually, nasa 60 days yung bakasyon ng guro. Kaya lang, parang hindi na ito masusunod because of the early opening of classes this June. Paano kung tumapat sa uninterrupted vacation mo yung mga trainings na indoors ng division or DepEd or yung program or activity ng DepEd for school ay tumapat ng uninterrupted vacation mo? Alam nyo, dear teachers, kung ganito yung situation, nasa iyo na yan, nasa choice mo na yan kung sasali ka or hindi ka sasali. Hindi ka maaring i-require na mag-participate kung ikaw ay nasa uninterrupted vacation. Unless kung voluntaryo ka na sasali sa activity na ito sa inyong school o unless kung voluntaryo ka na sasali. Kung sasali ka kasi, ikaw ay entitled sa vacation service credits. Kaya lang yung ating mga guro, mas gusto nilang mag-participate sa mga trainings or itong learning camp. Tama ba sa Sir Bong? Kaya lang yung ating mga guro, mas gusto nilang mag-participate sa mga trainings or seminar or katulad nitong darating na learning camp. Ano pa yung mga points sa uninterrupted vacation? Yung mga principals, head teachers, at mga non-teaching personnel, hindi sila kasama sa uninterrupted vacation. Walang PMES related sa 30-day uninterrupted vacation ng ating mga guro. Pwede bang pumunta ang guro sa school sa mga pinili nilang araw ng uninterrupted vacation? Alam nyo, ito yung sinasabi natin kanina. May mga teachers na kahit uninterrupted vacation ay pumupunta pa rin sila ng school. Ito ay pwede, kaya lang on your own volition na yung inyong pagpunta sa school. So, meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.